Bagamat kamakailan lang noong minungkahi ni 2nd District Parañaque City Representative Gaston Bunting ang pagtatag ng West Philippine Sea Authority, pinahayag niyang hindi lamang ang seguridad ng lugar ang kanilang prioridad, kundi pati na rin ang kaligtasan ng mga namamalagi roon at ang mismong teritoryo sa nasasakupan nito. Aniya kanya itong pinagtuunan ng pansin dahil mahalaga na mabawasan ang tindi ng pag-atake ng China sa bansa. I'm hoping and we're trying to appeal to the committee that we already pass it and hopefully pass it to law as soon as possible time para po ma-mitigate yung continuous na atake sa ating teritoryo. Ayon sa pahayag, nasa committee level na ang minungkahing panukalang batas upang mas mapag-aralan at masigurado ang mga aksyon na kaakibat sa pagpapatupad nito. Bukod pa riyan, kanya ring itinalakay ang isyu sa prangkisa ng mga istasyon sa telebisyon. Base sa kanyang pahayag, ang kadalasang problemang nararanasan ay ang kakulangan sa mga kinakailangan dokumento at katibayan galing sa mga ahensya ng pamahalaan. Samantala, pinahayag niya ang usapin sa 2024 national budget ay magtatagal hanggang sa katapusan ng taon dahil kinakailangan daw nitong matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na sa sektor ng agrikultura. And definitely we're trying to come up with a budget that is responsive and truly beneficial to the Filipino people and responsive to the needs of the times. Sa bahagi naman ng kanyang nasasakupan sa Parañaque City, sinambit ni Tambunting na patuloy pa rin ang kanilang inisyatibo na mapaunlad at mapaigting ang mga programa at proyekto upang matugunan ang payak na pangangailangan ng mga kabataan, pamilya at senior citizens. As a matter of fact, we're still improving and enhancing it, but we really have a baseline of projects, and ito na po talaga yung pampamilya, pangmasa, kabataan at senior. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.